ang namumuhay sa laman at ang pagkakaiba na namumuhay sa espiritu. Ito po ang ating topic sa ngayon. God bless. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ka o Diyos sa espiritu at katotohanan. Ang amin pong ipapanalangin sa iyo, Panginoon, ang pagkakaiba po ng namumuhay sa laman at mabubuhay sa banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming topic na aming dinudulog sa harapan mo, Diyos. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Tago mo ko sa iyong likuran, patulong na ikaw ang malaman nila, marinig nila sa oras na ito, Panginoon. Buksan mo kanilang mga puso't isipan. Padaluin mo ang masaganang pagpapala sa kanila. Ang kanilang espiritu na pag-iisip, buksan mo, Panginoon, upang maunawaan nila ang iyong banal na salita na aking ipahayag sa pamamagitan ng banal mong espiritu na siyang gumagalaw sa araw-araw. Salamat po, Ama na nasa langit, patuloy pagalingin ng mga may masamang karamdaman. In the mighty name of Jesus, kayo ay gagaling. Maniwala po kayo at manalig kayo sa Panginoong Yesus, kayo po ay gagaling. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pagmamahal mo sa amin, sa pag-ingat mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ito nga po ang ating pag-uusapan. Ang pagkakaiba ng namumuhay sa laman at nabubuhay sa banal na Espiritu. So mahirap pong mamuhay sa laman. Ano nga ba ang pagkakaiba ng namumuhay sa laman at namumuhay sa Espiritu Santo? So basahin po natin sa Galatia 5 verse 16 to 17. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. So, napakaliwanag po, mga minamahal na tagapakinig, ng namumuhay sa laman ay hindi may sagawa ang mabubuting nasa isip o nasa puso. Tulad po ito ng pagbibisyo, ang mga namumuhay sa laman sa paggawa ng masasama na hindi nalulugod o na hindi nakalulugod sa ating Diyos. At ito pa po ang mga gawa ng laman sa Galatia 5 verse 19 to 21. Basahin po natin. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi natin magawa ang mabubuting dapat gawin kapag wala ang Espiritu ng ating Diyos. Ngunit ang namumuhay sa Espiritu ang siyang nakagagawa ng kalooban ng Diyos. So basahin po natin ang namumuhay sa Espiritu sa Galatia 5 verse 22 hanggang 24. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito.
Kaya kailangan natin mamuhay na kasama ang Espiritu ng Diyos upang masunod po natin ang Kanyang kalooban, makagawa ng mabuti sa araw-araw at makatulong tayo sa ating kapwa ng may kabanalan at pag-ibig. Ang tanong, paano makakamit o matatanggap po ito? Simple lang po, makinig sa mga nangangaral tungkol kay Jesus na galing po sa Biblia. Humingi ng tawad sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, manalig at tanggapin siya sa inyong buhay, nakasama ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng madalas na pananalangin at pagbabasa ng Biblia araw at gabi. Sa gayon, giginhawa po tayo at magtatagumpay na sinabi sa Joshua 1 verse 8. At dahil dyan ay masusunod na natin ang kalooban ng Diyos at palaging lumayo sa kasamaan o paggawa ng masasama. So, yun lang po ang ating topic sa ngayon, ang ating pinag-aralan. Kung paano anong pagkakaiba ng namumuhay sa laman at namumuhay sa Espiritu Santo. Naway nagbigay po ng tamang kaalaman po sa inyo. Naway hindi po ng Diyos ang inyong puso. Nabuksan po ang inyong spiritual na pag-iisip at nabatin niyo po ang kalooban ng ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. God bless po. Amen. Kapag may knowledge, may power. Bye-bye.